Mga totoong balita tungkol sa kampanya ni Duterte Cayetano na hindi pinapalabas sa mga TV network. Ito ang Daily Campaign. Duterte ratings patuloy sa pagtaas. Tuluyan nang naiwan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang kanyang mga kalaban sa pagkapangulo batay sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Isinagawa ang nasabing survey mula April 5 hanggang April 10 at kinomisyon ng ABS-CBN. Nasa 4,000 registered voters sa buong bansa ang tinanong sa survey at 32% sa mga ito ang nagsabi si Duterte ang kanilang iboboto bilang Pangulo. Lamang siya ng 7% sa pumapangalawa na si Senator Grace Poe na nakakuha ng 25%. Pumapangatlo si Vice President Jejomar Binay na may 20% na sinundan ni Liberal Party candidate Manuel Rojas na may 18%. Kung ihahambing ang huling survey ng Pulse Asia sa survey na isinagawa noong March 29 hanggang April 3 ay lumalabas na tumaas ng 2% ang ratings ni Duterte. Hindi naman nagbago ang percentages ni Poe at Binay, samantalang bumaba ng 1% si Rojas. Nananatili sa huling pwesto si Senator Miriam Defensor Santiago na nakakuha ng 1% voter preference, mas mababa pa ng 1 puntos sa naunang survey. Patunay naman sa rockstar appeal ni Digong ang patuloy na pagtaas ng kanyang popularidad sa kabila ng mga batikos sa kanya ukol sa rape joke. Maging sa mga sinasabing balwarte ng kanyang mga kalaban, ay nakamamangha ang pagdagsa ng mga taong sumasaksi sa kanyang rally, gaya ng ginawa niyang pagbisita kamakailan sa Iloilo City na teritoryo ni Senator Miriam Defensor Santiago. Sa nagiging takbo ng mga pangyayari, lumilitaw na si Duterte na talaga ang nasa pulso ng mga botante sa darating na halalan sa May 9, 2016. Marami ang nangyayaring maganda tuwing sinasalubong ng mga tao ang tambalang Duterte Cayetano. Pero hindi naman lahat ay binibigyang halaga ng mainstream media. Kaya po nagsisikap kami na iparating sa inyo ang umuusbong na tunay na pagbabago. The Daily Campaign is a Duterte Cayetano online newscast run by volunteers.